Hello guys, hello, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man ito ninyo napapanood, magandang araw sa inyong lahat. This is Mr. KGB Crypto. At ito na naman, tayo sa ating ritual. Araw-araw, naglalaan tayo ng almost 15 to 20 minutes ng buhay natin a day. Just imagine that. 15 to 20 minutes a day. Para lang mag-stake syempre dito sa ating AXS. So, yun nga, ulitin natin. Ikaw ba gaano ka magpahalaga ng oras mo, di ba? So, dun sa mga bago, syempre, lalo na kung negosyo ang pag-uusapan, syempre aralin nyo yung business nyo. Wala naman kahit mga atleta, wala naman agad magaling eh. Kaya magagaling yan sa mga field nila, sa mga kung anong designation nila sa buhay nila kasi marami silang nila ang oras para doon. Nagsalita na naman tayo. So by the way, kung ano na naman sinabi ko, tapusin muna natin yung stake natin guys. Tapos update tayo sa mga nangyayari sa crypto. Okay. First stake natin, 34. Ganun talaga guys sa crypto. Lalo na sa Bitcoin. Pag malapit na ang pa-bull market. Normal lang yan na nagre-retrace siya, nagko-correct siya ng kanyang price. Ibig sabihin nun healthy yung market. Hindi lang puro pa-buy. Mangyayari niyan, itatabla niya lang yung siguro yung ano niyan, yung order block. Chinek ko kanina yung chart, mga nasa ang correction niyan baka umabot pa yan ng $38,000 bago siya umangat ng todo pa angat. Ang prediction diyan mga 48 ang iaangat hanggang $60, 60,000. 48,000 to 60,000. Claim lang muna natin to bago natin pag-usapan yung mga ka-Bitcoin na natin, mga ka-crypto. Ano bang pwede natin itawag? Good morning mga ka-crypto. Parang okay. Pero tingnan natin. So, 29, mga 28, 14 yun. Mga 14.5. Yan. Para hati. So, ganun lang guys. Pumapatak na tayo ng 32. Tama ba? 32 to 33. Pero pa din yan guys. Tingnan natin. Check natin yung AXS. Nag 385 na lang. Ganun talaga guys. Lalo na sabi ko nga sa inyo, pag si Bitcoin isang bawas lang or isang taas lang, pero yung mga NFT game, tinan mo laki ng binagsak. Pero yun nga, dahil pa bull market, much better to ngayon na bumili ka na nagganyan retracement ba, para pag umangat at least hindi ka nakabili dun sa all time high. Ganun lang yun. Kasi pag ito low, naka-low siya, di ba, buy low, sell high. Kadalasan kasi pag nakakita ka ng mga news na akala mo yun yung time na para bumili, nandun ka pala sa pinakatok-tok na kabili. Basta yung mga whales bro, madam sir, o mga guys, laging ganon. Opportunity sa mga whales yan. Once na nag-sell, opportunity lagi yan. Ganon tandaan nyo. Once na biglang nag-sell, magbibili yan. Pag nagpa-buy, lalo na kung nagpaparami ka lang ng portfolio, no? So, ganun yung ginagawa natin. Pag nagpa-sell, bili. Tapos, ulit. Tapos, pag nagpa-sell, bili na naman. So, matotal, nag-iipon ka eh. So, ganun. So, check natin, 32. Nasa 32 tayo. Ayan. Sorry. Naka-dollar pala to guys. Tama ba? Mali, dito pala sa taas. 32. So, 12 mil pa rin yan. 12 mil is 12 mil a day. 12,300 times 30 days. Napakompute na naman tayo. 300,000 na naglalaan ka lang ng 15 minutes ng buhay mo sa pag-stake. Actually, hindi naman 15 minutes kasi nagbablog lang tayo kaya maabot ng ganun. Pero, yun nga, kasi wala na pong edit ito ha. Hindi na ako nag-edit. Basta, ganyan lang. Okay na yan. Sayang oras. Ayan na. Malapit na tayo matapos sa ating add ng liquidity pool. Farm na. Last click. Okay, add natin. At, ayun. Tapos na tayo sa ating task. Ngayong
araw. Ang araw ngayon ay Miyerkules, December 13, 2023. Okay. Calendar, grabe galawan sa Forex ha. Kahapon may mga kaibigan tayo na liquidate. Lalo na ito sa Huwebes. Yan. Huwebes ng alas 3 ng madaling araw. Napakalakas niyan guys. FOMC. Federal rate yan. Ano pa ba? Ayun nga, may epekto rin kasi yan sa galawan ng crypto dahil USDT kadalasan. Yung galawan sa US. Tapos yun nga, napapabalita na ang isang senador sa US ay magpapasa ng bill para sa pagpapasara sa mga crypto or magdagdag na mga rules and regulation para sa crypto kasi pero yung senador na yun 300 yung naipasa niya na ipanukala niyang batas. Tapos sabi 11 lang naman ang napasa. So hindi naman lahat. Tsaka maraming senador sa US na pro crypto. Hindi naman kasi basta-basta pag nagpasa kayo, agad. May mga tututol yan sigurado. Pati sa Congress, napakarami mga crypto enthusiast dyan na mga politiko. Sa US po yun Okay. So, ayun. Saan na tayo? Lipat na tayo sa crypto. Okay. Sa CoinGecko, check natin si Bitcoin, nasa 40,000 pa siya ngayon. Ang sabi dito, abot ng 38. Yun ang, check natin. Ito. May nakita na akong chart yan Kasi hindi pala tayo hindi tayo fade dito sa trading view. By the way, ano lang naman to, for viewing lang. So, ayan siya guys. Ganun naman lagi. Kahit i-check nyo yung mga nangyari sa bull market at that time. Ayan retracement lang yan. Baka pumasok yan dito sa order blocks dito sa 38,100. Yan. Magsisell pa yan hanggang dyan. Tapos saka na siya tutodo. Kahit i-check nyo yung history ng mga nangyari ng mga nakaraang bull market. Ito 2021. Sana ba yun? 2021. Ito yun yung bull market. Ayan nagre-retrace muna siya guys. So nag-umangat September 2021. Tapos magda-down muna siya dito yan sa order block na yan. Tapos pak. So ganun lang yun. Kahit dun sa year, ano pa bang year ng mga sumunod na bull? 2019 nag-bull ba siya? Yung 2019 na yan. 2017 ito yun ayan nag-trace mo na dito pag pump ng ganon magsisa lang siya and then boom ganon naman lagi ito yun order block ayan kumbaga nandito tayo ngayon kung babalikan mo itong 2017 na price action ni Bitcoin. So ito kasagsagan ayan umangat onte tapos nagbalik lang siya ng ganon para dito kasi marami mga naka-SL dyan itatap yan para maliquidate. Tapos yun, boom! Sumagad na siyang ganon. So ganon lang kung babalikan yung history. Kahit ano naman kahit hindi Bitcoin, marami. Sa iba-ibang currency, sa Forex, or sa iba pang commodities, or kung ano-ano pang mga bond, equities. So ganon naman ang market. Hindi laging ganon. Hindi laging green. May red talaga na nangyayari. So, dun sa mga bago, baka kasi magkaroon kayo ng, ba't nagkaganto na? Normal lang po yun. Pero syempre, pera nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Aralin nyo muna. Kinikwento ko lang yung sarili kong experience. Okay. Balikan na natin ang ating kapital sa NFT ngayon 2023. Ayan, naka 1.5 pa rin naman tayo. Hindi tayo nagtitipi dito kasi nga, nahayaan ko lang siya. So, sa big time, panalo pa rin sa 100 natin. 340 na. So, ito panalo. Ito big 242. Big time isa sa mga NFT games yan. CDFI, Launchpad. So, si Beam umangat na. Nakabili rin tayo. Doble na ang pera natin dyan. Check natin si Beam kung kailan natin. Alam ko bago lang bili yan Si Beam, nabili natin yan noong November 29. So, parang 15 days. 15 days na rin yan. Diba? Just imagine that. 15 days, doble pera mo. Pero syempre, as ko to portfolio, hindi naman ko sinabing gawin nyo rin lahat to or gawin nyo to. Kasi syempre, pera nyo yan, guys. Ito, isa rin to sa mga yield, parang YGG.
ng mga NFT games. Siyempre, Star Atlas, mala 3D yung ano nito, na pakagawa ng games na to. Shrapnel, ito yung parang Counter-Strike. So, 80 na rin tayo dyan. Ito, naka 76 pa rin tayo. Actually, umabot na tayo ng 200 dyan na profit. Hindi lang ako nagtitipi kasi hinahayaan ko lang to. Kasi malaki ang, sabi ko nga sa inyo, pag bumulusok si Bitcoin, automatic ang maunang bubulusok. Kung magta-times naman na maraming times, mga NFT games yan. So, ayan, nabawasan na. 94 na yan, nag-89. Kasi nga dami nag-TP dahil dun sa nagkakaroon muna ng retracement sa galawan ni Bitcoin. Okay? Axie. So, ayan, bumagsak. Sa berry natin, berry, ayan naman. Holder ng berry, 10,000 na. 10,900. So, check nga natin kung umangat yung berry natin. Alam ko bumili ako niyan eh. Ayan. So, lugi na tayo. So, time to buy na rin naman. Okay. Ano pa ba? Pag-usapan natin, Bitcoin halving. Meron lang tayong 120 plus days. April 18. Ayan yung halving time, guys. But 18? 17 yan. Okay. Sige. April 18, 2024 ng halving. Okay, yan na. Tapos ayan na, namumula na ang mga nangyayari sa industriya ng crypto. Puro pula. So, ganun lang lagi kasi yun naman. Time to buy yan. Kung sino yung pinaka ginagawa ko niyan dati. Sino, kunyari yan. Yan yung asset ko. Check ko sino pinaka bumaba. Doon ako bibili. Yan. Kasi pag umangat, syempre yun ang doble. Ito. Nalaki ng binaba nito mga to. Ito. So, si Berry din, bumulusok din. Ayun, kasi pag umangat yan, nag-correct ulit yung market, mas mabilis yan umangat. Okay, yun lang naman. Meron na tayong 12 minutes recording. Update lang natin. Meron tayong 35,158, guys. So, ayun lang. Medyo ano nga ang galawan sa crypto ngayon. At maraming news na mangyayari sa mga susunod na linggo, kaya antabayanan nyo. Possible ang basa natin dito sa Bitcoin abot pa yan ng 38, babagsak pa ng 38 yan, pero syempre hindi naman tayo financial advisor para malaman talaga natin, pero tingin ko dito yan kasi maraming naka-ano dyan eh, mga naka-SL, mga naka-TP. Ito yung opportunity din to buy. So, ganun. Or baka dito aabot mga 37 para ma-liquidate lahat. Lahat na nakaabang dyan ng SL. Sunog ang account ng mga nagte-trade, yung mga nagpo-futures. So, kaya tayo, nag-hold lang ako. Masyadong volatile dito. Kaya ako nagte-trade ako sa Forex. Euro, USD lang talaga tinitrade ko. Never ako nag-trade sa iba. Kasi nga, na-experience ko na yan yung mga volatile masyado. Dahil volatile, sunog ang account. Sunog, as in sunog. Kaya, ayun, mahirap na. Okay. So, ayun lang ang ating video for today. Again, this is Mr. KGB Crypto. Wala nang edit, guys. Diretso upload na. Thank you so much sa ating mga laging present na mga subscribers na walang sawa mula day 1 hanggang ngayon. Grabe, ilang days na ba tayo? 46 days na ba to? 47 days upload na to. So maraming salamat sa inyong mga suporta. At ito nga, update natin, 35,158. Thank you so much guys. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Bye.